Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Barangay Ginebra kontra Meralco Bolts Game 5 prediction. Cliff Hodge may matinding sinabi sa Barangay Ginebra sa darating na Game 5. Ito ngang si Cliff Hodge mga chong, ang pinaka-controversial player ngayong semifinals. Dahil grabe nga ito kung mang pisikal ng laro at nakita nga yan sa nakalipas lang na Game 4 kung saan kitang-kita itong si Cliff Hodge na sinadyang sikuin sa lalamuhanan si Scottie Thompson. Malayo pa lang si Scottie ay inumang na ni Cliff Hodge ang kanyang siko. At kitang-kita nga dyan na intentional nitong saktan ang nasabing Ginebra guard. Maraming ang galit dito kay Cliff Hodge at paniguradong mas lalo kayong magagalit dahil ayon sa kanyang naging latest interview ay excited nga raw ito sa darating na Game 5. Ibibigay niya nga raw ang kanyang best at handa nga daw siya sa bakbakan kontra Barangay Ginebra players. Natanong nga itong si Cliff Hodge kung sinadya ba nitong sikuin si Scottie Thompson, ay ang sagot nga nito ay part of the game nga lang daw yan. Binax out niya nga lang daw si Scottie Thompson at hindi niya daw intentional na saktan ang Ginebra guard. Taliwas nga yan sa video replay kung saan kitang-kita talaga na sinadya ni Cliff Hodge na saktan si Scottie. Natanong nga rin itong si Cliff Hodge kung mauulit nga ba ang kanyang pagiging pisikal na laro sa darating na Game 5. Ang sagot nga nito ay oo, kung kinakailangan nga daw ng kanyang koponan ang kanyang physical game ay hindi nga daw siya mag-aalinlangan dahil gagawin nga daw nito ang lahat ng kanyang makakaya para matulungan ng Meralco Bolts. Para sa akin mga chong ay kailangang mag-ingat ng Barangay Ginebra dito kay Cliff Hodge. Noong Game 4 ay mild pa lang yung pinakita niyang dirty play na pagsiko kay Scottie. I-expect nyo sa darating na Game 5 na mas titindi ang kanyang maduming laro. At yan ang kinakailangang maiwasan ng Barangay Ginebra. Ang worst case scenario ay tamaan ng injury ang Ginebra players dahil sa kagagawan nitong si Cliff Hodge. Ilang mga players na nga ang nai-injury dahil sa kanyang dirty play. At sana nga lang mga chong ay gumawa ng aksyon ang PBA patungkol sa ginagawa nitong si Cliff Hodge. Kung si Cliff Hodge ay excited na ipakita ulit ang kanyang dirty play, ano ang kailangan gawin ng Ginebra para makalamang sa series? Sa nakalipas nga na Game 4 ay nagawa ng Ginebra na maitabla ang series. Napakaganda nga ng kanilang ipinakitang performance pero no room for celebration para sa kupunan ni Coach Tim Cone at agad nga silang sasabak sa napaka-importanteng Game 5. Napaka-crucial nga ng paparating na Game 5 mga chong dahil kung sino yung makakakuha ng panalo ay lalamang sa series at isa na lang ang kakailanganin para mag-advance sa PBA Finals. Kaya naman, ano nga ba ang mga kinakailangan gawin ng Barangay Ginebra para makuha ang panalo? Unang-una nga dyan ay more gulat factor. Sa nakalipas na Game 4 ay nagawa ngang magulat ng Barangay Ginebra ang Meralco Bolts. Grabe nga yung pinakitang adjustment ni Coach Tim Cone kung saan inilagay nga nila sa starting 5 itong si L.A. Tenorio at Stanley Pringle. Napakalaki nga ng naging ambag ng dalawang veterano na yan sa nakalipas na Game 4. Si Stanley Pringle ay nakapagtala ng 14 points. L.A. Tenorio naman na 7 points pero yung kanyang pinakamalaking naging ambag ay ang kanyang leadership at magandang mga set-up plays sa kanyang mga teammates. Sa kanya nga nagsimula ang magandang opensa ng Ginebra at naipagpatuloy nila yan hanggang dulo. At sa darating nga na Game 5 ay kailangan ng Ginebra na makapagpakita ng panggulat na player
gaya ng ginawa nila sa nakalipas na Game 4. At dyan nga mahusay itong si Coach Tim Cone. Napakatitindi nga ng mga adjustment na kanyang ginagawa every time na crucial game ang nakataya. Kilala natin itong si Coach Tim, hindi ito basta-basta magpapatalo at ngayon na nakakita na ito ng butas sa Meralco Bolts ay paniguradong itutuloy-tuloy na ni Coach Tim Cone ang mga panggulat na adjustment. I-expect na nga rin natin mga chong na mas mabibigyan na ngayon ng mas malawak na playing time itong si L.A. Tenorio matapos ang kanyang napakagandang ambag noong Game 4 at hindi malabong magawa niya yan ulit sa darating na Game 5. Isa pa sa mga kinakailangan gawin ng Barangay Ginebra ay stays aggressive. Bukod nga sa panggulat na adjustment ni Coach Tim Cone ay ang kanilang pagiging aggressive rin ang isa sa dahilan kung bakit nakuha ng Barangay Ginebra ang panalo. Napakagandang combination nga ang ginawa na yan ni Coach Tim kung saan pinanggulat nito si L.A. Tenorio tapos sasabayan ng pagiging aggressive ng lahat ng mga player ni Coach Tim Cone. Lahat nga ay pumupuntos, walang oras na sinasayang, kaya naman hindi alam ng Meralco kung sino ang kanilang babantayan dahil lahat ng player ni Coach Tim ay agresibo. Mabantayan mo ang isa, meron dalawa na aatake. At yan nga ang advantage ng Barangay Ginebra ngayong semifinals kontra Meralco Bolts. Mahina man yung kanilang second unit, solid naman yung kanilang starting five kung saan lahat ay kayang pumuntos. Isa pa sa kinakailangan gawin ng Barangay Ginebra ay malalim na bench rotation. Sa nakalipas na Game 4 ay nagawa nga yan ni Coach Tim Cone sa kanyang koponan. Lahat ng kanyang players ay ipinasok ni Coach Tim Cone, kaya naman hindi nga napagod yung kanilang mga key players at yan ang isa sa importanteng kailangang magawa ng Barangay Ginebra. Para sa ating game prediction mga chong, ay expect nyo na mas magiging physical ang laro ng dalawang koponan dahil napaka-importante ng darating na Game 5.